Sa halagang 20 pesos ngayong panahon na to, saan naaabot? Kung gusto nyong malaman, tara't samahan nyo ako sa pagtitinda ng mga gulay. Hi everyone! Araw ng Huwebes at schedule na naman ng harvesting at pagtitinda ko. Dahil nga nag-asikaso muna ako ng mga bata, medyo na late nga akong punta dito. Nakapag-harvest na rin pala ng konti. Pakita ko nga lang pala tong ginagawa ng tatay ko. Yung isang bulaklak ng kalabasa ay may bunga at yung isa naman ay wala. Pinagtiklop nga lang niya yan para magsama yung mga pollens. I think 2 puno nga yan ng kalabasa. Tapos may mga bunga-bunga na rin siyang maliliit. Dahil late nga akong lumabas ng bahay, eto na pala yung harvest ng tatay ko. Pero sa tingin ko hindi pa rin sapat kaya nagpunta ako dito para mag-start naman ng mag-harvest. Ang dami naming tanim, no? Parang hindi na uubos. Pero karamihan ngayon ay naka-direct seeding na. Iisang plat nga lang kasi yung natapos kong i-replant. At yun nga yung sobrang lalaki na ngayon. Nagtali muna pala ako dito para mabawasan yung laman ng lamesa at para makakuha na rin ako ng panibago. Ito na pala, saan naabot yung 20 pesos nyo ngayon? Sa available na gulay namin ay dito aabot. Kung sa paninda ko, ang katumbas niya ay 2 tali ng pechay. O di kaya 2 tali ng sungsong, o di kaya 2 balot ng talbos ng kamote, o di kaya 1 tali ng pechay, tapos ganito karami, plus 1 balot ng talbos ng kamote. O di ba may 2 pang-ulam ka na? Sa panahon ngayon, kailangang madiskarte sa buhay. Anyway, habang nagtatali pala ako kanina, dumating yung mga auntie at uncle ko. Hindi na yata nila ako nahintay kung saan ako nagtitinda. Ang kagandahan kapag dumiretso ka dito sa amin, ang binibigay ko ay more than sa amount na binibili nyo. Nagulat nga sila at sobrang dami daw. Ang rule ko kasi, pag dito ka sa bahay bumili, syempre may dagdag yun. Pero pag lumabas na ako at pumesto na dun sa harap ng pinsan ko, syempre kung ano lang yung tali ko. At ayun nga, pagkatapos ko silang mabentahan, nag-proceed naman ako dito sa pagkukuha ulit. Target ko kasing lumabas ng 9 hanggang 9:30 AM. Kasi nung mga nakaraan, 10:30 nga yung labas ko. At sabi ko, mas gusto ko agahan ngayon para mas makarami ako. At para mas mabilis akong makapagpaubos. Tandem na nga kami ni Father Dear. Dun ako sa ibang area at siya naman dun banda dun. O diba, nabubulol-bulol pa ako. Dahil nga mas maaga yung target ko, mas madami nga akong kinuha ngayon. Nasa 30 bundles yata to. Compared nung mga nakarang araw, around 20 bundles nga lang yung kinukuha ko. Ganito kalaki yung mga replanted ko. Siguro nasa 5 hanggang 6 na piraso yung bawat bundle. Alam nyo ba, kahit medyo malalaki yan ay malambot pa rin. Kumbaga sila yung pechay na kahit malalaki ay hindi pa mature. Isa pa, alaga din yan sa tubig. Medyo mainit na rin kasi yung panahon kaya nagdidilig na kami. Fast forward, nakatapos na rin pala ako. Mas maaga talaga ako ngayon kasi nakakuha na ako nung nakaraang araw ng talbos ng kamote. Yun nga yung nauna kong na-upload before. Kasi very time consuming yung pagkuha ng talbos. Kaya't ginawan ko nga ng paraan. Sakto, around 9:30 nung lumabas na kami ng bahay. As usual, ihahatid na naman ako ni Father Dear. Tingnan nyo yung tinda ko, ang dami no? 3 klase pa nga lang ng gulay yung available dito sa amin. But don't worry, kasi at the time of recording, dumating na yung mga seeds naming in order. Ito palang tatay ko, nagdala din siya ng mga gulay na ipamimigay niya sa kapitbahay. Tatakbo na yata ang konsehal to. Opo, paminsan-minsan ay namimigay din kami sa kapitbahay. Kasi pag sobra-sobra yung blessings ay kailangan din ipamigay. The more you give, the more blessings to receive. No joke, pero talagang mapagbigay yung tatay ko. Isa yan sa taong nakilala ko na hindi talaga madamot. Ilang minuto lang at nakarating na ako dito. Excited na nga ulit ako magtinda dahil sobrang dami din nakuha ko ngayong araw na to. Every time na magtitinda ako, dito ako naglalatag tapos sinihiram ko yung table ng pinsan ko. Medyo makulimlim pa ng mga oras na to kaya nilabas ko muna yung lamesa. Pag sumikat ng matindi yung araw ay nilalagay ko sa lilim para hindi malanta at para hindi rin sumakit yung tiyan ng mga bibili. Sa tuwing nagtitinda ako dito ay sobrang sayangan ng puso ko. Maliban sa nag-e-enjoy ako, kumikita pa talaga kami. Kahit papano, may gamot sa pagod ng tatay ko. Dahil wala pang bumibili at may mga advance order sa akin, nag-start na rin ako maghanda at para may separate ko na rin yung mga advance orders. Sabi ko nga dito ko nang gagawin para habang nagbabantay ako at wala pang customers, magagamit ko yung oras na yon. Dito pa lang ay nakatipid na ako ng oras kasi kung sa bukid ko pa ginawa ay di mas lalong humaba yung oras na andun ako. Sa mga nakapanood pala nung nag-trending videos ko, maraming salamat po sa appreciation.
Sana nai-inspire ko pa rin kayo. Sa panahon ngayon, kailangan ine-enjoy yung trabaho natin. Ito palang pagtitinda at pag-garden namin. Hindi nga trabaho yung tingin ko, kasi ito talaga yung love at passion namin ng tatay ko. Tapos kapag binabalita ko na maraming nakakanood sa videos naming dalawa, alam nyo bang mas ginaganahan siyang magtanim? Ito pala, may bumili na sa paninda ko. Sa tuwing benta days ko ay palagi ngayon bumibili. Papunta pala ng barangay itong si Mama Joy. In-encourage nga akong magbenta dun sa barangay hall. Kaya't lahat ng display ko at paninda ay dadalhin nga namin. Kami talaga yung mga inang raketera sa buhay. Papunta pala siya ngayon sa barangay hall para mag-renew ng permit. Yung una ay nahihiya pa ako magbenta dito. Mabuti na lang at may kasama ako. Nakabenta naman kami ng konti. After niya maasikaso yung mga kailangan niya, it's about time naman na magsundo sa school. Alam nyo bang sinama rin niya ako para magtinda? Tawang-tawa nga kaming dalawa dito nung dala-dala ko yung basket at yung mga paninda ko. Tapos inalok namin sa mga co-parents silang nakatambay dito. Pati nga yung ibang teachers ay bumili. Wala pang 30 minutes ay ubos na lahat yung paninda ko. At marami pa ngang naghahanap. O diba nung araw na to halos wala pang 2 oras ay naka 400 pesos na ako ng benta. At neto na yun ha. Pagod ng pag-harvest lang naman yung puhunan namin. Sabi ko nga sa tatay ko, yung kinita namin ngayon ay yun yung pambabayad ko sa parcel ng mga seeds na in-order ko. Bago kami umuwi, nagpabili muna tong si Kuya Irvin ng ice cream kay Mama Joy. So paano guys, hanggang dito na lang muna ulit. Masaya ako dahil sold out agad yung paninda ko. More inspiring vlog soon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.